Guys, what's up mga kawasak? Ang aga natin oh. Pero tinanghali na tayo. 6:35 in the morning. So, nung minsan ay alas 6 ata tayo umalis, sakto or before 6, no? So ngayon ay syempre wala tayong biyahe. Wala pa akong pahinga, guys. Wala pa akong pahinga sa bahay. Buti kahapon may arkila ako sa Naiya, no guys. Nakapagpahinga ako kahapon kasi alas 8 ko pinick up yung ating kaibigan. Tapos inihatid ko lang siya sa Naiya Terminal 1. Yun, alas 8, tapos mga 10:30 nakabalik na ulit ako dito sa Dasma, at nakapagpahinga ako kahit pa paano. Hindi na ako bumiyahe kasi kota na tayo dun sa Arkela na yon, para na din makapagpahinga ako kasi nga ngayon ay may medical ulit tayo, guys, no. So ngayong agenda nga pala ngayong araw ay pabalik tayo ulit dun sa medical center sa may Makati, no. Ay 3 bars na lang pala tayo, magpapagas tayo din sa kapag kami nakita tayo Petron, no. Para kahit doon na sa may Bacoor na tayo magpagas para sagada na ulit, no. 200 na yung ipapagas natin or ipo-full tank na natin, no. So ngayon ay pabalik tayo dun sa ating agency. Tulad nga sinasabi ko sa nakaraang vlog ay itong right arm natin ay hindi ko pwedeng basain. So napakahirap maligo. So wala yun yung payo ng doktor na hanggat maaari ay huwag kong babasain, no. Siyempre hindi naman maiwasan, minsan natitirabsikan kapag naliligo tayo. Pero anyway, hindi naman siya bumukol kasi may times daw na bubukol yun uumbok, ganun yung itinurok sa akin, no. So ayan mga kawasak, balik tayo doon para sa skin test, cardio, at ano pa nga ba, yun lang ata. So yung payo lang ni Doc ang ating aantayin. Maybe aabutin talaga ako ng gabi for sure yan, guys, no. Kasi last time nung medical natin last year inabot tayo ng anong oras na alas 11 ng gabi. Tapos anong oras tayo nakauwi? Alas 12 tayo nakauwi dito. Mostly sa ganong oras naman ay tahimik na yung kalsada, konti na lang yung mga motorista, kaya mabilis tayong nakauwi. Pero nung nakaraan is nabot tayo ng 1.5 hanggang 2 hours ata yun bago tayo nakauwi kasi nga ang aga pa nun, tapos ang traffic pa. Pag gabi naman stoplight lang nagta-traffic pagka mga ganong oras, mga 11, no. So sana si Doc sa cardio ay maagang makadating kasi last time is alas 5 na ata, hindi, alas 7 na nakarating sa clinic si doktora dun sa nag-ano ng cardio na ang tawag dun, basta sa cardio, yung cardio clearance yan yun lang kulang ko So ayan nga, sana naman, I hope na makapasa na tayo sa medical, mag fit to work na ako nung nakaraan, kaso nga lang itong agency pinag-medical agad ako, tapos yung pala madedelay yung alis ko kaya nakakabarino. Ang masama pa nito, sarili namin yung gastos sa medical, hindi naman biro magpa-medical. Magkano yung nagastos ko nito? 8,300 something. Tapos nung nakaraan 8,000, ganun din, 8,300 something. Ngayon madadagdagan kasi ngayong balik ko ay magbabayad ako ng 850. So another bayad pa yun bukod sa 8,300. Di ba napakagastos? Medical pa lang yun, ha? Buti nga wala na ako ibang gastos, wala yung mga placement pinayan kasi saan naman tayo kukuha yan? Magkakanda utang-utang na naman tayo, makaalis lang, no? So sana sa lahat ng aking paghihirap, sa aking pag-e-effort, no, ay makapasa na tayo, no? Wala namang problema sa medical ko, no? Yun nga lang, syempre kailangan natin sundin yung mga procedures, no? Kung papabalikin, di babalik tayo. Yung iba nga dun, kahit hindi naman dapat salaminan, pinapasalaminan dun wala na lang din nagagawa yung mga kliyente nila, yung mga paalis, kasi nga need nilang mapermahan yung clearance para mag fit to work sila. Kaya wala sila nagagawa kundi magbayad na lang yung salamin na hindi naman nila magagamit. So basically is napakapangit ng nila doon, no? Ng sistema. May nagbebenta ng gamot patago, tapos sa papasalamin ka na hindi ganun ka-accurate na salamin, di ba makakasira sa mata. Sabi nga nung isa na salamin dun lalo lang lumabo yung paningin ko sabi niya gano'n. So siyempre sa bilis ba naman ng proseso, sa bilis, kunyari sasalimin ka, ilang minuto lang tapos na, pwede ba yun? Hindi tulad doon sa EO, kasi nagpasalamin ako, guys, ay sa EO is machine na yung gamit nila sa pagtukoy sa grado ng mata ko. Unlike dyan sa medical center na yan ay mano-mano yung mga salamin na pinapatong-patong, yun, tapos saan ka magpipit doon, edi yun yung grado ng mata mo.
So, anong petsa ngayon? Ngayon nga pala ay Thursday. At hindi naman ganun siguro ka-traffic, unlike nung Monday, no? Kasi lahat pa Manila eh. Umaga, wala tayong nagawa sa traffic, kaya anong oras tayo nakarating doon. So sana ngayon hindi naman ganun ka-traffic para makarating tayo ng maaga. Siguro mga 8 o'clock nandun na tayo. Katagalan na yun ha. 8 o'clock, tama. Tama nga, 7, 8 8 o'clock siguro ay nandun na tayo. Sana kung hindi naman ganun kasige, para makapag-asikaso na tayo agad, magawa ang mga dapat gawin. After ko sa medical, kasi yung doktora ng cardio ay sa hapon pa. After ko magpa-skin test sa umaga, ay didiretso muna ako sa agency, no? Kasi sabi ni Ma'am Jasmine ay punta daw ako doon after ko sa medical. So ewan ko kung anong hingin pa sa akin or may kailangan pa pirmahan. Sabi nila kailangan ko daw mag-fit to work ng Friday. Tapos ngayon tagal ko nang nag-fit to work, tapos ngayon naaporadahin niya ako na kailangan kong mag-fit to work ng Friday. Sabi ko, ma'am, tagal ko nang nag-medical, fit to work na ako, tapos na delay, tapos ngayon hagasin nyo ko na dapat Friday mag-fit to work na. Hindi naman ako yung nagsasabi na fit to work na. Kumbaga ngayon Thursday skin test ako, kinabukasan pa yung result. Yun yung mga ganung bagay, no? Minsan nakakainis din yung mga yan eh, kasi ginagawa mo naman talaga yung best mo, sinusunod mo naman sila. Katulad nga nun, pinag-medical agad ako last 2023 September, tapos na-delay yung alis ko, tapos ngayon naporadahin niya mag-medical ulit, tapos expenses ko na naman. O diba? Ay kung sinabi niya na ay waiting ka lang, saka ka na mag-medical para hindi sayang yung pera natin, no? Kasi hindi naman ganung biro ang magbayad sa medical. Kasi biruin mo, okay, imbes na ipanghulog ko na yung sasakyan yan, ipambayad ko sa bahay, dun lang ako punta. Tapos sa pinakamasama nun, yung una kong medical is nabaliwala pa, ano, so sayang. Almost 10,000 kasama yung treadmill test natin, no? Kasi 1.3 din yung treadmill test eh. So sayang ang pera. So magkano? 10,000 eh, pambayad ko na ng kotse yun, dagdagan ko lang ng 7,000 eh. O diba? So mga kamasak, nahadasma pa tayo. And ay, Valentine's na nga pala, oh. Ano kaya maibigay kay Tricia? Lord, thank you po, ingatan niyo po ako sa aking biyahe ngayong araw. So nasa Dasma pa tayo ha, kasi kakaalis lang natin sa bahay. So guys, alas 7 na, pero nandito tayo sa Bacoor. Nagpagas lang ako ng 150. Tamo full tank na ulit. Pero mababawasan yan mamaya pagka nakatagilid. Akala ko mapo-full tank na lang 150. So hindi pa pala. Grabe, mahal ng gas ngayon, 61 na oh. So dito nga pala ay Petron, 61.5 oh, XCS. Kaya ano tayo, 95 octane dito sa ating motor. Kasi dun gumanda ang takbo ng motor natin. Kasi nung 91 octane pa lang to, yung unleaded kung tawagin natin, yung green, eh ang sama ng takbo niya, namumugak-mugak, no? Unlike nung nagpalit na ako ng 95 octane, so after a few weeks nawala. So hindi na ako bumalik sa 91, no? Kotse electric oh. Ano kotse to? Hindi naman siya BYD eh. So nauuso na ngayon yung electric na cars, no? Kasi yung kalimitan ay electric at gas, ano. Meron din siyang engine na pang gasolina, ano, di gasolina din siya, kaso nga lang is pag mabagal ang takbo mo ay may tulong siya ng electric. Hindi, parang fully electric yung gumagana, pero kapag mabilis na yung takbo mo, saka lang gagana yung gasolina. Mostly yun naman ang nakakapagpatakaw sa gas, yung pagtigil abante, yung sa traffic, no, yung ganun. Pero kapag mabilis ka, tapos yung long ride, no, mabilis tapos malayo, eh napakatipid niya sa gas. Kaya napakaganda din ng gumawa ng electric na kotse, kasi pinag-combine niya yung battery at saka engine, no? Pag mabagal, naka-battery ka, pag mabilis, naka-engine ka, saka gagana yung engine mo na may gas. So ang galing, no? Pero sa Japan, ang dami na niyan na. Before lumabas sa Pilipinas, is ang dami niyan sa Japan. Lalo yung mga hybrid kung tawagin, yan yun eh. Yung electric at gas, ano, yun yung mga hybrid. Lalo na yung Toyota Prius ba yun? Oh, kotse ng ano ko yun, ng teacher ko dun sa Japan. Ang ganda, quality. Tapos yung ano niya, parang yung cambio niya, parang joystick lang eh. Ang lapit, napaka high tech, lahat digital na, no? So yun, napakatipid nga daw na sa gasolina, kaso nga lang ay napakamahal. Ay nako, nandito na naman tayo. Tika lang pala yung maximum dito guys. So napasobra ako kanina. Buti na lang wala dito laging nanguhuli, no? Dito sa Rojas
Rojas Boulevard. Nakaka-antok guys. Aga ko kasi nagising alas 4. Tapos bumangon ako alas 5. Tapos umalis ako alas 6 na. Syempre nagluto pa, kumain, naligo, tumae, gawin ang dapat gawin. May ginagawa pala dito. Isa na namang sign na pang pagpapasikip. Pag natapos naman yan malaking ginhawa na ulit. So guys, punta tayo ng Makati, dun sa Dian Street, magpa-skin tests. Sana hindi na ako pag-treadmillin, no? Treadmill test ba yun? Kasi tanga na mamamatay ako nung minsan. Sa katatakbo. So pinapapatakboin ko dun sa treadmill. Tapos kung hanggang saan ang kaya mo, visit. Kung di ko paparahe, sabi ko, Dok, di ko na po kaya. Tama na. Ay sige, tapusin mo lang yan. Shit, talaga namang manginginig ka manginginig ka sa pagod kasi nga yung hindi mo na kayang tumakbo pero pipilitin ka pa din na kung kasi set by set parang level 1, level 2, level 3 ganun. Hanggang level 3 lang ako hanggang level 5 yun, 5 ata or 4, basta hanggang 3 lang level ako. Una, lakad lang, sabi ko basic naman to, kahit isang oras ako maglalakad tapos sunod jogging, tapos sunod after ng jogging takbo na. Ay puto. Ayun, doon ako sumuko. Hindi naman na tayo sanay magtatakbo, diba? Kasi lagi tayo nakamotor, nakakotse. Hindi naman tayo nag-e-exercise. Kaya, ayun, mabilis tayo napapagod. Pero malakas naman yung resistensya natin, no? Ang sarap lang dumaan dito sa Rojas Boulevard, no? Kasi ang lawak ng kalsada. So dito lang naman talaga nagsisikip ulit dito sa may flyover. Kasi nagsisiksikan sa flyover. Kasi hindi naman lahat papunta ng EDSA Yung iba, diretso pa. Kaya nagsisikip dito sa flyover. Yung flyover kasi is 2 lane lang. Tapos yung another 2 lane sa baba is papunta ng EDSA. Kaya yun, ito mostly yung nagiging traffic. Itong left side na to, first 2 lane sa left, no? Kasi yan yung way na padiretso papuntang flyover. Napaka-traffic. Alam niyo dati pag nagmumotor ako nung napunta ang Bulacan galing Quezon Province, yun EDSA traffic guys grabe. Pag nagmamotor ako papunta ng Bulacan, edi syempre mapapadaan tayo sa EDSA. Tapos may mga flyover. Kinakabahan talaga ako. Akala ko papunta na ng Skyway. Yun pala hindi. May mga kompleto pala signages ang mga Skyway kung pasaan, no? Pag galing kang Cavitex at papunta ka ng Gilpuyat, papunta ka ng Makati, ayan, unang flyover, mag-flyover ka. Sa pangalawang flyover, sa baba ka na guys, kakanan ka na. Kasi yun ay Buendia na. LRT Buendia, ang pambansang sakayan ko. Dati kasi yan lang kilala ko So sana naman yung cardio ay maaga-agad dumating guys, no? Kasi nga paano naman tayo, anong oras pa tayo makakauwi niyan kung gabi na naman si Doc, no? Kasi nga yung iba nga sa Bataan pa uuwi daw nung minsan, no, ha? So sa Bataan pa uuwi, dito tayo diretso hanggang Top Avenue yan Nako, naiihi na naman ako. Kita nyo, kahit hindi nakakotse, no, naiihi. So ganyan ang problema ni Kawasaki, mababa ang matres. Ihi na ihi. Pagka dito lang naman guys is medyo alam ko naman yung daan, pamilyar ako. Kasi diretso to papuntang Makati Makati City. I mean yung yung madaming one way. Pero pag papunta lang naman sa agency, yung sa medical lang ko, yan, kayang-kaya ko yan kahit wala tayong cellphone. Dito tayo sa Dian Street guys. Sa muna tayo, sa medical center bago tayo magpunta sa agency. Ay dito ba? Parang, ay shit, sala Dian Street. Nasaan Ay yun pala sa kabila. Ito ladbang to Doon pala dapat ang ligo ko, no? Ito yung natandaan yung building na yan tapat. Ito nga ba yan? Ito ayun. Saint Rita. Yan. So yun lang mga Kawasaki, no? Mamaya na lang ulit kasi nandito na tayo sa medical center ko. At yun, magpapatest lang tayo ng skin test ang tawag. Kaya mamaya na lang ulit guys, pagka pauwi na lang tayo, no? Balitaan ko kayo, no? Sana naman wala tayong maging problema para tuloy-tuloy na, no? So yun mga Kawasaki, nagkain muna tayo dito sa McDo. At nakapunta na din tayo ng agency. At good news ay nakapirma na tayo ng kontrata natin, no? So ngayon punta ako dun sa tita ko sa may Paranaque, kasi 13 kilometers away. Pwede ba dito? Baka mahuli ako.
Punta ako sa tita ko guys sa Parañaque. At yun nga, galing na tayo ng agency natin. At yun, good news ay nakapirma na tayo ng kontrata. So ang inaantay ko na lang ngayon ay cardio. Kasi namaya pa daw hapon eh. Maybe pinakamaaga daw nun ay minsan 4 o'clock or 5. Pero tatawag daw sila. Pero alis ako dun siguro sa tita ko mamaya. Pabalik dito sa Makati ay 3 o'clock no, 3 or 3:30 para makabalik ako dito. Ay pwede ng 3 o'clock kasi baka abutin tayo ng rush hour, matagalan tayong makabalik dito sa Makati no. Sa mga kawasak, yun ay sa Parañaque lang naman yun no, Osmeña Highway. So huwag kang magkakamali dito eh. Baka mamaya mapaakyat ka ng Skyway eh. So hindi na ako nagsabi sa kanya eh. Hindi na ako nagsabi kay na Tita B na papunta ako sa kanila no. Kasi kumain na naman ako. Baka kasi magano sila eh, maghanda pa ng ng pagkain. Kasi ganun yung mga tita ko eh. Basta nagsabi ka na pupunta ka ay before ka makarating ay pagluluto ka na nila. So di na ako nagsabi kasi kumain na naman ako. Ang sikip lang dito no. May stoplight ba doon? Bakit ang sikip naman masyado? So nag-waste ako. Alam ko naman yung papunta doon. Nag-waste lang ako. Baka kasi mapasalta tayo ng SLEX no. Kasi hindi sa tagal kong di dumadaan dito nakamotor ay limot ko na yung way ng padiretso ng SLEX. Kasi dire-diretso lang to eh. Tapos ang alam ko ay hindi ka pwedeng sumagad ng diretso kasi somewhere dyan sa unahan ay yung mga nakamotor, mga 400cc pababa ay kakanan na. So hindi ko lang sigurado kung saan kaya nag-waste tayo ng hindi tayo maligaw. So sa part naman na to is medyo alam-alam ko naman yung daan. To Alabang, keep right. So keep right lang kapag paalabang. Pero wala naman ibang lilikuan eh. So ito EDSA na to eh. EDSA na yan guys. Ito sana oh. Yan yung pabalik sa EDSA Magallanes. Yan yung Magallanes na babaan no? Kaya pag nabiyahe akong Pakubao eh, tinitingnan ko lagi yung kalsada eh. Kaya medyo nasasaulo ko din yung mga daan-daan. Kasi nga gusto ko lagi sa unahan. Kahit na pang mga senior citizen, PWD unahan, sabi ko hindi, dito ako sa unahan. Skyway 1 kilometer. Nga pala, pag magmumotor kayo dito, ano ha, tapos gagamit kayo ng Google Map o kaya Waze, make sure yung ano nyo, yung toll gate nya ay naka-avoid. Avoid toll gates para hindi kayo papuntahin yan sa ganyan, Skyway or expressway ano. Kasi nadali na ako niya nung minsan eh. Galing akong Bulacan. Dito tayo sa West Service Road ata. Alam ko pabikutan na yan eh. Oh ito, Sales Road na yan. So yan, tatawid lang tayo dyan. Tapos papunta na yung Bikutan. I'm not sure but I'm surely diba? I am right. May mga alam na ako sa road. Ito pala yung kanina. Kung dumiretso tayo, dyan tayo lalabas. Pero kumana na agad tayo no. Jatot, jatot, jatot. So guys, ayon sa ating mapa, sa ating propesiya, malapit na tayo. So ang kailangan ko lang hanapin ay yung Jatot na, so may mapa naman pero gusto ko pa din hanapin yung Jatot. Pag nakita nyo na yung Jatot at galing kayong Manila, galing kayong Makati, nasa West Service Road kayo, pwede na tayo kumanan. Oh yan no, Jatot oh. Yes, kanan tayo. Nga pala kapag papasok kayo sa subdivision ng Siberina guys, ay make sure na nakaano na yung ID nyo, naka-ready na yung inyong driver's license kasi tinitingnan nila yan kapag wala ka sticker dito no. Top turn sir. Yeah. Thank you pa. Nung minsan nga dito eh, chinek pa yung muffler ko guys, pinabomba pa sa akin kung talaga bang maingay kasi bawal dito yung maingay na muffler. Dito sa loob no. So pina-check pa sa akin. Kaya ba ako huling nakapunta dito? Yung patay si Tito Rick, yung namatay yung asawa ng tita ko, yun yung huli guys. Seaman siya, tapos sa ibang bansa siya namatay. Na hospital kasi siya doon eh. Kawawa naman no. Kaya yung mga OFW yung kapamilya, mahalin nyo yan, kamustahin nyo lang palagi. Kasi tulad ko, maging OFW na ulit ako no. Hindi ko alam kung makakauwi pa ba ako ng katulad nung umalis ako. Pero lagi naman nagdadasal na wala naman sanang mangyaring masama. Kasi kahit nasaan ka mang lugar, kahit na yung pinaka-safe na lugar, pwede ka pa rin madisgrasya, no? Thank you, sir. So yun, guys, may isa pa tayong checkpoint, ha? May isa pa tayong guard na dadaanan, ha? Hindi lang yan, ha? Nakadalawa na tayo, pero may isa pa, no?
Yan guys, ano, yung mga OFW, mahalin niya yan ha, yung kapamilya yung nasa ibang bansa, kasi no one knows kung kailan tayo kukunin ni Lord. Maybe pag alis natin ng Pilipinas na buo, na gumagalaw, pwedeng umuwi tayo ng matigas na, at pwede rin naman na malakas pa din. So kailangan nga lang is makipagsapalaran sa ibang bansa para sa mas maginhawang buhay, no? Okay naman dito sa Pilipinas, pwede ka naman guminhawa, kaso matagal yung proseso. Sa katulad ko lang ha, sa katulad ng profession ko, ano, is matagal. Kaya nga tayo mag-a-abroad ulit para bumilis-bilis ang proseso ng ating buhay. Kasi gusto ko pa, bago ako gumawa ulit ng isa pang hakbang na nasa isip ko, ay medyo stable na ng konti ang ating financial, ano, like pag magpapamilya, napakahirap ng wala kang pera pagka ikay may pamilya. Dapat laging may extra. Although kaya naman, nabubuhay, nagagawa ng paraan, kaso nga lang ayokong maranasan yung ganong hirap, ayokong maranasan yung ganong pakiramdam na kailangan kunyari, wag naman sana nagkasakit ang anak, kailangan mo ipagamot, kailangan mo ipa-hospital, tapos wala kang pera. Saan ka maghahagilap niyan? Puro utang, puro hirap, tapos manghingi ng tulong. Parang ayoko naman nung ganon, no? Tapos makakarinig ka pa, yun yung masakit. Pero kailangan mo tanggapin yung maririnig mo alang-alang sa anak mo. Yun ang ayoko mangyari, no? Kaya kahit yung mga tropa ko, sinasabihan ako na mag-asawa ka na, mag-anak ka na habang bata pa. Napakasarap mag-anak habang bata pa, kasi nga parang magiging tropa mo lang yung anak mo, tapos edad mo ng gantong, kunyari 40 ka na, o may tapos ka na, may napatapos ka ng college, ganyan. So hindi naman tayo pare-parehas, no? So kayo, kung gusto nyo mag-asawa na kayo, edi kayo na lang muna. Ako saka na, iimbitahin ko na lang kayo, no? So ito guys, malapit na ako. ID na naman to. Ayun trata ba yun? Thank you. So lang mga kawasak, ano, malapit na ako sa aking tita, at saka bibisitahin ko din yung pinsang kong galing Canada. Kakauwi lang niya parang nag-exit lang siya Canada, tapos babalik ata siya doon. Ewan ko, makikipagchismisan lang ako. Meron pa akong 3 hours para tumambay doon sa kanila. Yan lang mga kawasak, mamaya na lang ulit after nating makardio, no? 3 o'clock balik tayong Makati. Tapos yun, hanggang hapon na siguro tayo doon, hanggang matapos yung ating cardio. Kasi yung doktor doon, subok ko na, napakatagal bago dumating. Hapon pa talaga. So yun mga kawasak, tayo ay pabalik na ulit sa medical center, gawa ng ating cardio. Papabasa ata yung sa ECG, ganun. Baka pag treadmillin pa ako nyan. So saglit lang naman talaga ako, tita ko. Ano oras na? 2:21 ng hapon. At tamang-tama lang to sa ating pagbabalik. So sana ay wala na tayong pag-anahan pang iba. Sana maging okay na, maging fit to work na, ano, para tapos na yung abala natin at makabalik na ulit tayo sa pagbiyahe ng Grab. Kasi kailangan natin din magtrabaho ulit, kasi yung mga bills natin tuloy-tuloy. Katulad nito ay napagastos na naman tayo. Imbis na ipanghulog na lang natin ang sasakyan, is yun, napagastos pa tayo. Pero okay lang yan, kasi para sa akin din naman yun sa aking pagbabalik. At syempre, di ba sabi ko sa inyo kanina, yung good news ko ay nakapirma na tayo ng kontrata. Yun ang pinakamahalaga. So medical na lang talaga ang kulang. May kontrata na tayo, may medical, may kontrata na, tapos medical ongoing na, tapos yun, plane ticket na lang guys, tsaka visa. O diba? Lord, thank you po sa lahat. Anong oras na mga kawasak ko? 9:06 in the evening. Ayun, ginabi na tayo. Share ko lang sa inyo guys is thanks God, wala tayong findings. Thank you Lord. So yung pinakahuli ko lang nakulang is cardio clearance, kasi siya yung magbabasa ng ating ECG kung ano ba yung mga dapat gawin, no? Kung ano ba yung, kung kailangan na ba natin mag-medication, kung kailangan na ba nating mag-take ng mga medicine. So yun po yung cardio. Tapos ang ni-required niya lang sa akin, normal naman daw lahat, kaso nga lang bawasan ko lang daw yung pag-iinom, pagkain ng matataba, at may konting cholesterol daw ako, pero hindi daw naman masama pa. Bawasan ko lang daw yung pagkain ng matataba. So yun. Tapos ni-required niya akong mag-treadmill. Di ba nag-treadmill na ako last year, September. So may resibo pa nga ako So tinanong ko si Doc kung hanggang kailan pwede validity ng treadmill test. So 1 year daw. Nakalibre na tayo ng treadmill. So yan, pinahanap niya na lang yung documents ko dun sa treadmill test, yung result, tsaka yung procedure ata, basta yung mga dokumento. Tapos okay na.
ayun, so sinabi ko doon sa staff ng Saint Rita na pinahanap ko sa kaila. Aso hindi nila mahanap ngayon, bukas na lang daw kasi anong oras na. Natabunan na daw ata kasi nga nung last year pa yon, September, ang dami-daming files doon. Araw-araw ang daming may medical doon, no. So ayun, nakalibre tayo ng treadmill test. So overall is okay na. Pero hindi pa din ako 100% na kampante kasi nga ang gusto ko ay makita ko ay fit to work at sabihin sa akin ni Ma'am Jasmine sa ating agency na okay na, waiting for ticket na lang at saka sa visa. Oh, di ba? Ang saya-saya. So yung pagkakataon na to ang hindi ko na kayang palagpasin pa, itong oportunidad na to. No, so lang mga kawasak. So salamat sa itaas. Binigyan na tayo ng tsansa na makapagsimula ulit kasi nanggaling tayo sa wala, tapos nagkaroon tayo, umangat-angat tayo ng konti pero hindi ko pinahalagahan, no. Akala ko kasi kaya ko na dito sa Pilipinas pero ang hirap pala. Nakakawala ng stress, no. Kasi alam mo yun, okay na sa medical kasi 'di ba, mainginom naman ako. Tako-tako ko pa mag-vape, tapos ang tako ko pa sa matataba. Hanap-hanap ko palagi yung mga pares na may mga bagnet-bagnet, mga bulaklak-bulaklak. Ay yun talaga yung papatay sa atin eh. Pero hindi na tayo pinabayaan, no. So God is good all the time. So magtitiwala lang ako sa kanya. So kasi kung hindi naman to para sa akin is babagsak ako dyan sa medical. Kasi overall okay na naman, medical lang talaga yung inaantay, ano? So I'm so excited na very slight lonely. Yeah! Kasi syempre aalis na naman tayo, mawawalay tayo sa mga mahal natin sa buhay. Unlike pag nandito tayo, anytime, anywhere, anytime ay pwede tayong umuwi sa ating pamilya at para makasama sila, makabanding. Pero nasa Cavite lang din naman ako, guys. Malayo din ako sa pamilya ko. Kaya parang same thing lang din. Ang kaibahan lang, anytime pwede ako umuwi. Pero kung tutuusin, nasa malayo pa din ako sa kanila. Ano? So yun lang mga kawasak. Nagpapasalamat ako sa taas talaga sa resulta ko ngayon, no. Parang nababawasan yung aking stress kasi yun na lang talaga yung chance ko eh, yun na lang talaga yung pag-asa ko eh. So syempre pag bumagsak ako dyan sa medical tapos nag-apply ako sa ibang abroad, ibang company sa abroad, eh magme-medical din naman, ganun din yung kakalabasan, ano. So yan, maraming salamat po. Sa anong oras na guys? 9:10 is nandito pa lang tayo sa Rojas Boulevard going to Naiya Road, then tagos tayo ng Las Piñas at labas tayo ng Bacoor, tapos sunod yan Imus na at yan Dasmariñas. Hindi ko alam kung anong oras ako makikabiyahe bukas or kung makakabiyahe ba ako ng maaga, pero gusto ko bumiyahe para syempre naghahabol tayo. Anong oras na kasi? 2 araw na tayong palya sa biyahe kasi nung Monday tapos ngayon Thursday, no, palya tayo sa biyahe. Kaya ngayon kailangan natin bumiyahe para makabawi-bawi, kahit na half lang yung kitain natin, kahit 1K, 1.5 okay na yun, at least meron, no. Napaka-traffic pa din kahit alas 9 na. Expected ko sa gantong oras is hindi na ganun ka-traffic. Yan, Naiya Road. So piling ko naman mabilis na yung biyahe natin ito kasi gabi na. Dito lang siguro matraffic sa lugar na to, no, sa lugar ng dito sa Manila. Pero pagdating siguro dyan sa part ng Bacoor is iba-iba na at puro stoplight na lang ang traffic. Di pa din na makapaniwala guys. So kinakalma ko nga kanina yung sarili ko para sa last na BP. Normal naman yung BP ko, kaso nga lang hindi ko maiwasang hindi kabahan. Siyempre pag kinabahan ako, nabilis yung kabog ng aking dibdib. So naisip ko tuloy baka tumaas yung aking blood pressure sa ganon. So hindi naman, normal naman. So overall hindi naman pa tumaas yung aking blood pressure, no. Kahit na may lahi kami ng high blood din, no, ever since ay hindi naman tumaas ang aking blood pressure sa ganyan. So excited na ako ulit, na malungkot syempre. Tapos abangan nyo sa mga susunod na kabanata. Pero hindi pa naman yan ngayon ako makakalis, no. Maybe in a few months pa, maybe sa kalaghatian nitong taon, no. Mahalaga lang is ang ating medical is wala ng problema, no. So abangan nyo ating mga kabanata, ang ating magiging buhay sa Japan. So ipapakita ko din sa inyo kung ano ba yung buhay ko doon sa araw-araw, kasi wala naman akong special na event lagi doon sa Japan. I mean wala akong special na gawain sa Japan na pwede ko maipakita sa inyo na araw-araw bago yung mga may papakita ko sa inyo. Ayun ay magiging daily life ko na lang sa Japan, parang daily vlog, So yun lang mga kawasak. So sa inyong lahat, kung may pagkakataon na makapag-abroad kayo, is i-take nyo na.
no? Kasi huwag kayong uuwi ng Pilipinas magpo-for good nang wala kayong business, no? Yun lang yung aking may papayo sa'yo. Kasi proven and tested ko na, napakahirap. So hindi ko agad naisip na mag-business nung pagkadating ko, nung madami pa akong pera. Pagkos laging sa palabas. Kasi ewan ko, hindi ko nga talaga naisip. So immature pa yung isip ko that time. Ang gusto ko lang is mag-vlog. Tapos syempre pag nagba-vlog is gumagastos. Kasi syempre napunta tayo kung saan saan. Mag-vlog, gumala, magpasarap sa buhay. Yun ang naging kamalian ko. At aminado naman ako dun guys. Pero so far hindi pa naman huli ang lahat mga kawasak. Nandito pa ako ulit para bumawi. Kalabaw lang ang tumatanda, ika nga. Hindi pa huli. So nandito tayo sa Las Piñas guys. Hanggang dito lang ang ating vlog. Kasi wala naman akong ibang sasabihin. At wala naman tayong ibang makikita pang maganda sa kalsada. Kasi gabing gabi na, no? Salamat Lord. And yun lang. Ride safe always. See you in Japan in a few months. Yo. And peace out. Arigato ne.